Sa providensya po ng Diyos ay nasaksihan po natin ang pagpili o pagboto sa mga magiging elders sa CRCC. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa buhay ng mga nagiging bahagi sa pagsasayos at unti-unting pag-practice ng CRCC sa mga tinatawag na reform practices na nakabatay naman po talaga sa mga prinsipyong itinuturo ng Biblia. Ang tanong ngayon ay, ano na po yung susunod na hakbang sa ginagawang paglakad ng CRCC sa reformadong pananampalataya? Partikular, ano yung ating inaasahan sa mga nahalal o piniling maging elders sa kongregasyong ito? At ano rin po yung bahagi ng kongregasyon sa naging exercise na ito? Ano ang magiging bahagi nito sa pagsasaayos at paglakad ng CRCC sa reformadong pananampalataya? At upang gabayan po tayo sa mga bagay na ito, tingnan po natin yung sinasabi ng sulat ni Apostol Pablo para kay Titus. At kung bakit po yung letter ni Titus ang ating gagawing gabay sa ating kasalukuyang tinatahak ngayon bilang iglesia. Magkaroon po tayo ng maikling background patungkol dito sa Titus. So, maikling introduction lang po, madadaanan pa rin naman po natin itong mga bagay na ito habang nagpapatuloy tayo sa ating seryeng ito. So, una, ang sulat po na ito ni Titus ay isa po sa mga tinatawag na pastoral letter. At sa ating Sunday School sa Dust to Glory na ipaliwanag yung pastoral letter, ang kasama po nito ay yung sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo. So itong dalawa na to, kabilang sa tinatawag na pastoral letter. Tinatawag po siyang pastoral letter sapagkat una, naka-address mismo to sa isang pastor na nangangalaga ng isang iglesia. Kay Timoteo sa Epeso at kay Titus para sa mga iglesia sa Creta. So hindi po siya naka-address tulad ng ibang sulat ni Paul sa mga taga-Roma, Corinto, Galatia na naka-address sa iglesia mismo. Pangalawa, ito po ay pastoral letter sapagkat essentially, ito po ay nagsisilbing practical o ministerial guide ng isang nakatalaga sa isang iglesia kung papaano niya pangangalagaan, pamamahalaan yung kongregasyon ng Panginoon. So, ibig sabihin, para po itong isang manual ng pastor. Ano yung mga bagay na gagawin ko sa mga bagay na gustong ayusin ng Diyos o gawin ng Diyos sa iglesia na pinagkatiwala niya sa akin. So, ang mga sulat po na ito ay ginawa ng Diyos at iningatan upang gabayan ng mga mananampalataya, hindi lang nung unang panahon, kundi maging sa atin sa kasalukuyan. Na nababasa natin ito, so magiging gabay po ito. Ito pala yung mga bagay na nais ng Diyos makita sa kanyang iglesia. So, ano po bang nilalaman itong sulat na ito? So, may maikling outline lamang po para makita natin yung kabuuan ng Titus. So, una, sa verse 5 ng chapter 1, sinabi po dyan ni Apostol Pablo yung dahilan kung bakit niya iniwan si Titus doon sa isla ng Crete o ng Creta. At ito po ay upang ayusin yung mga bagay na hindi niya na maayos kasi umalis na po siya ng isla. So sinasabi ni Paul kay Titus, Titus, lamang iniwan kita dyan, iayos mo yung mga bagay na dapat maging ayos sa mga iglesia dyan na pinakatiwala sa iyo ng Panginoon. Kaya isa po sa mga tema nitong Titus is putting things into order. Pwede rin sabihin, nagiging akma nga sa ating kasalukuyang nilalakad ngayon sa CRCC. Ibig sabihin, naglalaman po ang sulat ng ito, ang sulat na ito ng mga bagay na dapat maunawaan ng mga nangangalaga sa kawan ng Diyos. As well, sa mga mananampalataya, ano yung dapat nilang asahan? Ano yung dapat nilang makita? At kung tatanungin niyo po, teka po, kamusta ba yung mga mamamayan na yan sa Creta? Ano ba yung kalalagayan ng mga tao dyan na kinilalagyan ng mga iglesia dyan?
ang mga taga-Creta po ay sa panahon nila Apostol Pablo ay kilalang kilala po sa pagiging morally corrupt. Hindi po madali sa panahon ni Titus ang magministeryo sa mga iglesia sa islang ito sapagkat ang mga mananampalataya po dito ay naimpluwensyahan po ng mga maling aral at nung mamamayan sa lugar ng Creta na walang takot sa Diyos. Kaya dito makikita po natin, para i-deal yung mga bagay na ito, naglatag po dito si Apostol Pablo ng mga instructions, encouragement para kay Titus kung paano niya aayusin yung mga iglesyang ito sa gitna ng lipunan na kanilang kinabibilangan is malala yung moral corruption. At ang mga instructions na makikita po natin dito ay ang paglalagay ng mga godly elders. Pagtuturo ng sound doctrine, i-expose ang mga false teaching na hindi lamang po mga individual ang naapektuhan. Makikita po natin sa mga susunod na pag-aaral, pamilya po ang naapektuhan ng false teaching dun sa lugar na yon. So malala talaga itong sitwasyon na ito. So hindi lamang po yon, kasama po sa instruction na binigay dito ni Paul, turuan kung papaano nararapat mamuhay ang iba't ibang age and gender group sa iglesia. Ano ang inaasahan sa mga matatandang lalaki? Ano po ang inaasahan sa mga matatandang babae? Ano po ang inaasahan sa mga kabataang lalaki? At ganun din sa mga kabataang babae. So makikita niyo po, pag po sinabing ilagay sa order yung church, hindi lang siya nakatutok dun sa mga namamahala. Dinil ni Pablo yung buhay ng kongregasyon. Yun yung totoong kaayusan. So ito po yung mga bagay na ating titingnan at pag-aaralan, Lord willing, sa mga susunod na araw ng Panginoon sa atin pong gagawing series dito po sa sulat ni Paul para kay Titus. At ngayong umaga ay sisimulan po natin ang ating serye sa pagtingin dito po sa naging pagbati ni Paul kay Titus sa ating po binasa verse 1-4, kung saan inilatag po dito ni Apostol Pablo yung kanyang pagkakatawag at yung kanyang otoridad. Anong authority meron si Paul para sabihin ng mga bagay na ito kay Titus na dapat niyang gawin sa mga iglesia sa Creta? At ang layunin ng Diyos sa kanyang pagkakatawag. At ang title po ng ating mensahe ngayong umaga ay The Mandate of a Faithful Servant. The Mandate of a Faithful Servant. At ito po yung magiging takbo ng ating mensahe. Para makita po natin. Una, titingnan po natin yung pagkakatawag ng Diyos kay Pablo at ang kanyang otoridad. At matapos po nating makita ito, ano yung implication nito sa atin ngayon? Ano yung sinasabi ng pagkakatawag ni Paul at ng kanyang otoridad sa mga itatalaga na tagapangasiwa ng iglesia? At ano rin ang sinasabi nito sa kongregasyon ng Panginoon kapag po nakita na natin yung katotohanan ng pagkakatawag at otoridad ni Pablo? Pangalawa, titingnan po natin ano yung talagang layunin ng Diyos sa paglilingkod ni Apostol Pablo. At muli, ano yung implication nito sa atin ngayon? Kung yun yung layunin ng Diyos sa pagkakatawag niya kay Apostol Pablo, anong epekto niyan? Pag tiningnan natin yung mga ilalagay ng Diyos na mga siwa sa kanyang iglesia at papaano muling tutugon ng kongregasyon kung yun ang layunin ng Diyos sa kanyang mga tinawag. At pangulay, magko-close po tayo sa benediction na binigay dito ni Paul sa verse 4. Na kung saan makikita po natin yung comfort at yung pagpapala na hatid dito kay Titus. Nakita po natin yung konteksto ng pagmiministeryuhan ni Titus, hindi po madali. And then, bago po magpatuloy yung sulat ni Paul, nagbaba po siya o nagpahayag siya ng benediction, ng blessing kay Titus. At makikita po natin, ito ay talagang comfort at pagpapala kay Titus at maging sa atin sa kasalukuyan. Na sinasabi sa atin ni Paul, ng salita ng Diyos, kung nais po nating maging maayos ang iglesia ng Panginoon na ating kinabibilangan, ito po ay sa pamamagitan lamang ng grasya na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Bago pa tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin.
Aming Diyos, aming Ama, kami ay nagpapasalamat muli sa kalayaan na makapag-aral ng inyong mga salita. Partikular sa sulat na to ni Apostol Pablo kay Titus at sa aming pong pagtingin dito po sa verse 1 to 4, aming nihiling ang patnubay ng banal na Espiritu. Liwanagan ang aming mga isipan, dalhin kami sa pagkaunawa ng iyong kalooban at lalong pagtitiwala sa aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, una, recognize God's calling. Recognize God's calling. Alipin o lingkod ang madalas na ipakilala ni Apostol Pablo or pagpapakilala ni Apostol Pablo sa kanyang sarili. Makikita po natin ito sa kanyang mga sulat. Romans chapter 1, Galatians chapter 1, verse 10, and Philippians. Bagamat po sa mga talatang ito, ang tawag ni Paul sa kanyang sarili ay lingkod ni Kristo. At tanging dito lamang po sa Titus chapter 1, tinawag ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang lingkod ng Diyos o servant of God. Unlike nga sa kanyang mga ibang sulat, siya ay lingkod ni Kristo. Bagamat halos parehas lang naman po ng kahulugan, ang epekto po nito ay inililinya ni Apostol Pablo yung kanyang sarili sa mga Old Testament figures. Tulad ni na Moses, David, at mga propeta na kung saan tinatawag po silang mga lingkod ng Diyos. At sila po ay nagsasalita at naglilingkod bilang mga representative ng Diyos. Sa ganung paraan, sa pamamagitan nito ay maintindihan ng mga taga-Kreta yung otoridad ni Apostol Pablo ay nag-uugat pa sa Scripture, nag-uugat pa sa Old Testament. Na kung paano parang sinasabi niya, yung authority nila Moses at ng mga Old Testament prophet ay same authority na binigay sa akin ng Diyos. Bakit po ganun? Verse 10, chapter 1, pakinggan niyo po ito. For there are many rebellious people, mere talkers and deceivers, especially those of the circumcision group. Yun na naman, yung mga talagang faithful sa law, faithful dun sa kautusan, faithful dun sa scripture, yun yung kanilang batayan. Yamang ito mga Krisyanong ito is tila sa kanila, is humihiwalay na, lumilis na sa sinasabi ng Old Testament, para sa kanila mahalaga na talagang ang tunay na mananampalataya, ang tunay na bayan ng Diyos is nakabatay dun sa Old Testament or dun sa scripture, dun sa kautusan. At yung sinasabi dito ni Paul, apostol ako ni Kristo, pero at the same time, yung authority ko ay nagbumula pa dun sa Diyos na tumawag din sa mga Old Testament na maging leader ng bayan ng Diyos. So bukod po sa pagiging lingkod ng Diyos, ipinakilala din ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang apostol ni Kristo. So sinasabi po niya na hindi niya sinugo yung sarili niya. Sa halip, siya po ay tinawag at sinugo mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Makikita po natin yung kanyang istorya sa Aklat ng Mga Gawa na nung panahon na siya po ay naglalakbay at siya po ay nasa Damasco para usigin yung mga mananampalataya ay doon po siya kinatagpo ni Kristo. At doon po siya na-convert, tinawag siya ng ating Panginoong Jesucristo at sinugo bilang kanyang apostol. Inilalarawan po nito ang kapangyarihan ng grasya ng Diyos na kayang baguhin ang isang makasalanang tao at tawagin sa paglilingkod. Sapagkat sa mismong sulat ni Apostol Pablo, sinabi niya, itinuturing niya ang kanyang sarili na chief sinner. Kung may pinakamakasalanan naman nag-e-exist dito, ako na yun. Bakit? Inusig ko yung iglesia mismo ng ating Panginoong Jesucristo. So, tinuturing ni Paul na ganun siya kasama. At sinasabi dito na yung ganong klaseng tao is sa grasya ng Diyos, kinonvert niya, tinawag niya, at sinugo niya para maging kanyang apostol na maglingkod para sa kanyang minamahal na iglesia. Ito ay alam ni Apostol Pablo, kaya isa rin sa kanyang sulat ay pinahayag niya ang kanyang pangangailangan ng grasya ng Diyos upang matugunan at makapagpatuloy sa kanyang paglilingkod bilang apostol ng ating Panginoon.
So tanong, bakit po ba mahalaga? Bakit ba dinaanan pa natin itong mga title na to ni Paul? Lingkod ng Diyos, Apostol ni Kristo. Mga kapatid, hindi lamang po ito title. Kundi ito po ay patunay ng pagkakatawag at otoridad ni Apostol Pablo. Inilagay po niya yan dyan para makita yun ni Titus at ng mga iglesia sa Creta na makakabasa at makakarinig ng sulat na yon. Kasi bagamat ito po ay personal na sulat ni Paul kay Titus, babasahin po ito ni Titus sa mga churches. Ito yung sinasabi ni Kristo sa pamamagitan ni Apostol Pablo. So ito yung authority nitong sulat na ito. Ito ay galing sa isang lingkod ng Diyos at apostol ni Kristo. Sa pamamagitan po nito, sa ganitong paraan ay ipinapaunawa ni Pablo kay Titus sa mga taga-Kreta at maging sa atin na bumabasa nito ang otoridad at kapangyarihan ng kanyang mga instructions, ng kanyang encouragements, na mababasa at makikita natin dito. Bakit? Kung wala ang otoridad na ito, kung walang ganitong otoridad, pagkakatawag si Paul, ang kanyang mga sulat, maging itong sulat na to kay Titus, ay wala pong bisa sa atin. Ibig sabihin, ang instructions, corrections, encouragement, admonitions na mga binabanggit ni Paul is hindi po authoritative. Opinion niya yun. Pero since siya ay tinawag mismo ni Kristo, ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga tinuturo ay galing mismo sa ating Panginoon. Ibig sabihin, ang mga sulat ni Apostol Pablo ay salita mismo ng Diyos para sa mga mananampalataya noon at hanggang ngayon. Ibig pong sabihin, mga kapatid, applicable at authoritative sa atin. So sa ganung paraan, maintindihan natin, okay, talagang beneficial itong sulat na to sa ating pag-aaral kasi ito ay merong otoridad ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Ang buhay at ministeryo po ni Apostol Pablo ay nagpapakita kung paano yung divine calling ang nag-establish ng authority sa paglilingkod. Na sa pagkakakilala ni Apostol Pablo, or sa pagpapakita dito ni Apostol Pablo ng kanyang pagkakatawag, itinuturo nito sa atin mga kapatid na ang leadership authority ay fundamentally ministerial. Uulitin ko po, ang otoridad ng mga lingkod sa iglesia ng Diyos, fundamentally ay ministerial. Hindi po siya relational. Hindi po siya personal. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag po sinabi natin, ang otoridad ng mga naglilingkod sa iglesia ay ministerial, ito ay otoridad na galing mismo sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ang tumawag sa mga individual upang maglingkod. So sabi po dito, it is God who calls people to serve, equips them with spiritual gifts, and sends them out to carry out Christ's work. So hindi lamang tumatawag ang Diyos, siya rin na nag-i-equip, siya rin na nagbibigay ng gift dun sa isang individual para magampanan niya yung kanyang pagkakatawag. Ang mandate po ay nanggagaling sa Diyos. At ang goal po ay equip ang church. At ang kanyang otoridad ay limitado. May boundary. Ano pong ibig sabihin nun? Ang otoridad niya ay patungkol lamang sa mga bagay na maliwanag na inilalatag ng Biblia. Kung ano lang ang kinukomand ni Kristo, yun lang ang otoridad niya. Yun lang ang ikukomand niya sa iglesia ng Panginoon. Hindi yung personal na view ng isang lingkod. Limitado yung kanyang otoridad. Pero authoritative kung tapat siya sa kanyang itinuturo, sinasabi, ini-instruct sa iglesia. So may nire-rebuke siyang kasalanan at talagang tapat naman sa scripture, authoritative po yun. Pero yung gusto lang ni pastor yung isang bagay, mag-resign ka sa trabaho na yan kasi naapektuhan yung ministry mo. So, hindi yun agad-agad authoritative.
na kung ano yung sabihin ni pastor, naalala ko nung isang beses, kailangan kaya na po kayo ang ganitong panahon, pag hindi, nasagasaan namin kayo, etc. Hindi ko na ikukot lahat. So yung mga ganong command, walang otoridad si pastor mag-utos sa congregation na hindi naman kinukommand ni Kristo. So, ministerial. Hindi po siya relational, ibig sabihin, marami pa rin po kasi nagpapantingan-tinga dito. Hindi relational ang leadership, ang authority. So, marami pa rin po hindi sumasang-ayon dito. Ang ibig pong sabihin ng hindi po relational yung otoridad ng mga naglilingkod, ang kanyang authority does not stem from personal connections, friendships, social influence, or mutual preference. Hindi tayo magsusunuran. Hindi tayo magsasubmit sa isa't isa dahil magkaibigan tayo, dahil asawa kita, anak kita, tatay kita, magpinsan tayo, o hindi dahil dun sa ministerial leadership, authority na binigay sa'yo o sa akin. Hindi po ito nakadepende dahil sa kanyang mga koneksyon sa iglesia. Hindi po ito nakadepende sa kanyang mutual preference kasi pares tayo ng pananaw. Kaya susundin ko to, paniniwalaan ko to, tutulungan ko to, susuportahan ko to. Kasi parehas kami ng preference. So hindi po. Kung sumasalungat man, yung preference mo sa preference ko, kung sino man sa atin ang nandito, obligado ang isa't isa na sumunod kung yun yung hinihingi ng mandate ng ating Panginoon, Jesucristo. Pangalawa, hindi po siya personal. Ibig sabihin, ang kanyang authority is not rooted in individual charisma, social standing, personal autonomy, or self-claimed rights. Ito kasing tao na to talagang yung boses niya may dating sa church. Masarap kasama tong tao na to. Kaya siya dapat. Yun yung kanyang authority. So, hindi po ganon. Kung yun yung authority ni Titus, malamang mahihirapan siyang pasunodin yung mga taga-Kreta. Pero dahil ang authority ni Titus is galing, yes, kay Paul, and then, na mula sa ating Panginoong Jesucristo, siya po ay nararapat sundin, pakinggan ng mga mananampalataya sa Kreta. Example, chapter 2, verse 15. Chapter 2, verse 15. These then are the things you should teach, encourage, and rebuke with all authority. Do not let anyone despise you. So ituro mo yung mga bagay na ito, yung mga katotohanan na isinulat ko dito, Titus. I-rebuke mo yung mga dapat i-rebuke. I-correct mo yung mga dapat i-correct. Huwag mong hahayaan na hindi kanila sundin. Huwag mong hayaan na babaliwalain kanila. Kapag ginawa mo yun, ang binabaliwala nila o tinuturuan mo sila na baliwalain yung ministerial authority na ibinigay sa'yo ng Panginoon. At wala na pong magiging tunay na pagsunod sa iglesia. So, kayang gawin ni Titus itong mga bagay na ito. So, kasi parang implied po kasi dito na naiintindihan ni Paul, nagministeryo na po siya sa mga mananampalataya o sa iglesia sa Kreta, naiintindihan ni Paul kung anong klaseng mga tao yung kakaharapin ni Paul, ni Titus. And then sinabi niya ito, Titus, hindi dahil sinabi mo yan, paniniwalaan at sasang-ayon agad sila sa iyo. Pero kung yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, yan ang ipatupad mo. Kayang gawin ni Titus ang bagay na ito, hindi dahil sa kanyang personal relation sa church, kung hindi dahil sa ministerial authority na pinagkalob sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. At mga kapatid, ano naman po ngayon ang magiging tugon ng kongregasyon? Yung mga nakikita natin itong mga bagay na ito, ano ang dapat na expect ng mga mananampalataya sa mga tinawag ng Diyos? Yes, dapat pong irespeto ng kongregasyon
ang mga tinawag ng Diyos upang mamahala sa kanila, pero kabilang din po dun sa ministerial authority. May tungkulin, may pananagutan, ang kongregasyon na subukin kung ang tinuturo nito ay sang-ayon sa kalooban ni Kristo. Kailangan din pong tingnan ng kongregasyon, itest, kung yung klase ng pamamahala, yung pastoral care and discipline na ibinababa ng mga tinawag ng Diyos upang mamahala sa kanila, isang ayon sa sinasabi ng Biblia. So hindi lang dahil, si pastor kasi may sabi niyan, so tama yan. Hindi po lagi. Infallible po yung mga pastor or kung sino mo at elder nagkakamali. So from time to time, i-check, ito bang ginagawa natin, ito bang tinuturo natin is tapat sa sinasabi or kinukommand ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay hindi kawalan ng respeto kung gagawin po natin. Hindi po dahil tatanungin natin, i-check natin, ito bang ginagawa natin is scriptural, hindi po yun kawalan ng respeto. Sa halip, yun po ay pag-iingat pa nga, yun po ay talagang pagiging tapat kay Kristo. Nandun pa ba tayo sa mandate ni God? Na-honor ba talaga si Christ kapag yan ang ginawa natin? Kapag yan ang maging practice natin? Kapag yan ang maging exercise natin dito sa church? So sa ganung paraan po tayo magiging tapat. At mga kapatid, kung ganito, ipinapakita nito na ang ganitong pagtugon, pagkilos ng mga mananampalataya ay masasabi natin na practice ng kanyang pananampalataya. Sinasabi natin, yan ang sinasabi ni Kristo, nananampalataya ako dyan, at yung pagtugon ko ay magpapakita ng pananampalatayang meron ako. Nag-agree ako na yun ang kalooban ni Kristo, yun ang gagawin natin. At sa isang banda, masasabi po natin, yung paghalal, yung pagtawag natin sa mga magiging lingkod, magiging elder ng CRCC is an act of faith. Doon niyo po pinakita yung pananampalataya nyo. Doon niyo po pinakita yung pagkakaintindi nyo sa kinukomand ng ating Panginoong Jesucristo. Nyo at ako, natin. So, sa isang banda, sinasabi natin, nananampalataya ako na ito ay isa sa tinawag ni Kristo. So, kung sa pamamagitan nun is sinasabi natin, ito talaga yung naiintindihan ko, at kung hindi malinaw sa iyo yung ginawa mo, is nagkakasala tayo sa ating Panginoon. Na parang bahala na. Kahit sino na lang. Pwede naman ito eh. Hindi po. Ang tinuturo po sa atin ito, kung ganong kahalaga kay Kristo, yung otoridad ng mga tatayo dito, ang kongregasyon ay tinatawagan maging maingat sa ginawa nating pagpili sa mga nilagay natin upang mamahala sa iglesia. Uulitin ko, ipinapakita nyo po yung pananampalataya nyo sa ginawa nyo na yun. Kahit po na nakakita, kailan naman nagsulat, act of faith po yun. Pakinggan po natin yung sabi ni Michael Brown sa kanya pong libro na Called to Serve. Qualified men, ang bigat po nito, qualified men are devoted to Christ, His gospel, and His church, and understand their proper function in the government of God's people. Having such men is imperative for any local church because it is only through the officers whom God has ordained that a congregation can be ruled by biblical principles and continue in its commitment to the faith that was once for all delivered to the saints. Imperative daw po, utos, kailangan dapat sa mga lokal na iglesia o sa isang church ang pagkakaroon ng mga individual na binanggit ni Michael Brown. Devoted to Christ, His gospel, and His church. Sa mga ganitong klase lamang ng mga individual, mapapangalagaan ni Kristo ang kanyang iglesia na naaayon sa kanyang salita. Papatuloy ko po. Sabi pa niya, the fact of the matter is that God is pleased to call such men from within our very own congregations. Ang galing ng ating Panginoon. May mga ganong individual talaga. At doon niya tatawagin
within sa same congregation. This was his method in redemptive history and continues to be his method today. Sa Old Testament pa lang, sino po ba ang mga tinatawag ng Diyos upang i-lead yung kanyang bayan? Dun pa rin. Within that bayan, mula din sa Israel. So hanggang ngayon, yun pa rin po yung paraan ng Diyos. Ang magli-lead, ang gagabay, ang mamamahala sa iglesia ng Diyos ay galing din sa kanila. Parang within our midst, ordinary men are raised up and called to execute the biblical duties of elder and deacon so that the purity of word and sacrament will be maintained, church discipline will be exercised, and the needs of the flock will be tended. Without such strong and qualified men in office, ito po yung sabi niya, we can only imagine what will become a Reformed and Presbyterian churches as we make our way through the 21st century. Sinasabi lang niya, huwag tayo magkaroon ng mga ganong lalaki sa iglesia. Isipin nyo ano magiging kalalagayan ng church na yon. Yung sinasabi niya. At isipin din natin kung yun yung mga namamahala, nangangalaga sa iglesia ng Diyos, anong ang magiging kalalagayan ng church na yon. Kaya mga kapatid, so maging pagtuturo to sa atin na lahat ng ating pinapractice sa kabuuan ng iglesyang ito is pagpapahayag ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. It is Christ Himself who calls His servants from the congregation. Pero hindi po yun direkta na para bang tatawagan ni Kristo itong si Juan, gusto ko, dito ka. Totoo po yun. May internal call. Pero meron pong tinatawag na external call. Narinig lamang po natin to kapag pinag-usapan yung regeneration, gospel call, ginagamit din po siya patungkol sa pagtawag sa mga lingkod ng Diyos. May internal call at may external call. Internal call, yun naiintindihan ng isang individual na siya ay may pagkakatawag talaga sa paglilingkod, whether deacon, elder, or pastor. Pero meron pong external call. Ano po yun? Iko-confirm, makikita, mararanasan at patutunayan ng church na itong individual na to ay talagang tinawag ng Panginoon. Bakit? Nakikita namin sa kanyang buhay. Nakikita namin na yung commitment kay Kristo sa gospel at sa church is nasa kanya. So, kinukonfirm namin, ina-affirm namin na tinawag siya ng Panginoon. So, hindi lamang po siya sa personal ng individual. Patutunayan siya ng church. Sa Budget Confession na ating binasa kanina, babasahin ko po sa isang version. Galing po siya sa Christian Creeds and Reformed Confessions. The government of the church. We believe that this true church ought to be governed according to the spiritual order that our Lord has taught us in His Word. There should be ministers or pastors to preach the Word of God and administer the sacraments. There should also be elders and deacons, along with the pastors to make the council of the church. By this means, true religion is preserved. True doctrine is able to take its course, and evil men are corrected spiritually and held in check, so that also the poor and the afflicted may be helped, comforted according to their need. By this means, everything will be done well and in good order in the church. When such persons are elected who are faithful and are chosen according to the rule that Paul gave to Timothy or maging kay Titus. So yun yung sinasabi sa Budget Confession na binasa natin kanina. Medyo magkaiba lang konti ng translation pero parang mas malinaw yung pagkakalatag nila dito. Mga kapatid, maging si Apostol Pablo po ay hindi perpekto. Hindi po siya perpektong apostol. Wala pong perpektong pastor, wala pong perpektong elder, wala pong perpektong deacon. Mabibigat po yung mga binanggit kanina pero hindi po yun equivalent ng perpekto na sila. May mga weakness po sila, may mga kulangan. Magpo-fall short po sila sa kanilang tungkulin. Kasi even si Paul, experience po niya yun. Nakadepende lamang po siya sa grasya ng Diyos. 2 Corinthians chapter 12, verse 9.
Pero ang dahilan kung bakit merong ganong klaseng katapatan at devoted si Paul is naiintindihan niya, nire-recognize niya yung pagkakatawag sa kanya ng Diyos. At sa atin ngayon is mahalaga na naiintindihan ng individual, tinawag talaga ako ni Kristo. Pero, sinasabi dito sa mga binasa natin, ang kongregasyon ay may tungkulin din na maging maliwanag, naiintindihan nila, ma-recognize nila. Tinawag talaga etong mga ito sa paglilingkod sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. At kung maliwanag ang mga bagay na ito, masasabi natin na mga ilalagay at itatayo ni Kristo sa kanyang iglesia ay magiging tapat, devoted, commitment sa pagkakatawag sa kanila ng Panginoon. Pangalawa, so yun, ma-recognize yung pagkakatawag talaga ng Diyos. Kay Paul, alam niya yun, pero sa atin sa kasalukuyan, hindi lamang individual, kundi maging yung church. So, pangalawa, faithful to God's purpose. Nang sabihin po ni Paul, sabi po dito, basahin natin, an apostle of Jesus Christ, for the faith of God's elect, and the knowledge of the truth that leads to godliness. Nang sabihin po ni Paul na for the sake of the faith of God's elect, may iba't iba pong interpretation dito. May nagsasabi na sinasabi dito ni Paul, siya ay apostol or tinawag ni Kristo, tinawag upang maging apostol ni Kristo. Unang interpretation, upang mag-express or humantong sa pananampalataya yung hinirang. Yung initial saving faith niya. So once na nananampalataya na siya, na-accomplish ni Paul yung kanyang pagiging apostol. Yung pangalawa naman is, sinasabi ni Paul, palaguin sa pananampalataya yung mga hinirang. At personally, nandun po ako, na hindi po yung initial faith ang sinasabi ni Paul, na kailangan i-express ng mga pinili or ng mga elect. Once na preach niya yung gospel, okay na yun. Manampalataya siya. Sa halip, ang sinasabi po dito ni Paul is yung sinabi sa Romans chapter 1 verse 5, yung obedient faith. Ibig sabihin, humantong sa buhay ng pagsunod kay Kristo. Hindi lang nananampalataya siya. Express yung pananampalataya niya sa pamagitan ng kanyang pagsunod kay Kristo. His apostleship is not merely about seeing the elect profess faith when they first hear the gospel, but about their exercising faith in every aspect of the Christian life. At kagaya binanggit ko kanina, sa katotohanan mga kapatid, all that we do as Christians should flow from this same foundation of faith. Sinasabi po, lahat ng ating ginagawa is bumubukal sa pananampalataya. Bakit ka nandiyan dyan? Ba't ka gumising ng maaga, nag-asikaso ng mga anak, nagbiyahe, para manambahan dito? Yan ay dapat nag-uugat sa iyong pananampalataya. Hindi dahil, ito na yung nakasanayan namin. Hindi ko sinasabi na wala kang pananampalataya. Ang sinasabi ko, mahalaga na naiintindihan mo kung bakit mo ginagawa yung mga bagay-bagay sa iglesia ng Panginoon. Yan ay ginagawa mo dahil naiintindihan mo, yan yung sinasabi sa iyo ng Panginoon. Yan ay ginagawa mo dahil nananampalataya ka. Ini-express, ina-act o yung faith na meron ka. So, nawa, talagang maging mindful tayo sa lahat ng action na ginagawa mo dito. Kasi nagbibigay ka ng oras. Nag-e-effort ka. Tapos hindi maliwanag sa'yo, expression niya ng faith mo. Mapapagod ka. Madi-discourage ka. Kasi may mga pagkakataon, hindi mo makikita yung expectation mo sa church. Kung hindi galing sa faith, yung ginagawa mo, mapapagod ka. At yung obedience po na to is manggagaling lamang, lalabas lamang sa mga hinirang, sa mga mananampalataya. Sa sandaling sila ay humantong sa lalong pagkaunawa sa katotohanan. At yun yung sabi ni Paul. And the knowledge of the truth that leads to godliness. So sinasabi ni Paul, kaya niya dinagdag, so hindi lang basta humantong sa pananampalataya, basta tumanggap kay Kristo, okay na yun. So hindi po ganun. Hahantong sa kabanalan, hahantong sa buhay ng pagsunod kay Kristo. Yung isang hinirang na nagpahayag ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So ini-stress po dito ni Apostle Pablo na imposible
na sa isang mananampalataya na talagang nanampalataya, na nakaintindi ng salita ng Diyos ng mga katotohanan, yun pala yun is pumantong sa kanyang pagsunod sa mga bagay na ini-instruct o kinukommand ng ating Panginoong Jesucristo. And then third, so ang dahilan or ang layunin ng kanyang pagiging apostol is yun, humantong sa pananampalataya, yung mga hinirang. Pangalawa, humantong sila sa pagkaalam, pagkaunawa ng mga katotohanan ng salita ng Panginoon o sinasabi ng Diyos at magdala yun ng kabanalan sa kanila. Hindi lamang madagdagan yung ating kaalaman. Alam ko yung tulip, alam ko yung five solas, alam ko yung Calvinism. So, hindi lang yun ang pinag-uusapan. Is magkaroon siya ng epekto sa mga desisyon mo, sa kilos mo, sa pamumuhay mo. Yun yung sinasabi dito ni Paul. Hindi lang po mas marami tayong malaman. Kaya mong ipaliwanag yung Trinity, Providence. Hindi po yun. Pangatlo, sinasabi dito ni Paul, ang layunin ng kanyang pagiging apostol is, sabi niya, basahin ko na lamang po, my purpose in ministry is directed toward the faith of God's chosen people, their knowledge of the truth, rooted in the hope of eternal life. Rooted in the hope of eternal life. Sabi po yan sa verse 2. Sinasabi po dito ni Paul, ang driving force ng kanyang paglilingkod at ang rason ng mga mananampalataya kung bakit tayo namumuhay ng ganito, bakit tayo nagkakatipon tuwing araw ng Panginoon, is yung ating pag-asa sa buhay na walang hanggan. Hindi po hanggang dito lang yung mga pinagagagawa natin. Ito po ay dinadala tayo sa pananabik dun sa buhay na walang hanggan na inilaan, inihanda sa atin ng Diyos. Ito po ay pinirich nila Paul at ng iba pang mga apostol. At example po mga kapatid, Lord's Day. Parang lagi na lang Lord's Day example ni Pastor. Ang Lord's Day po ay rest. Ang itinuturo po nito is eternal rest. So ginagawa po natin ito kasi natikman na po natin yung eternal rest na nilaan ng Diyos sa heaven. Sa pagdating ng new heavens and new earth. So ngayon pa lang ay natitikman na natin yung katotohanan na yun. Kanina po sa Sunday School is yung tanong nga nung isang sa FB, ano ang religion mo at bakit? At yun yung isa sa naging sagot ko. Nandito ko, hindi dahil ang gaganda ng doktrina dito. Nandito ko kasi natitikman ko na yung heaven o yung buhay na inilaan ng Diyos sa pamamagitan ng aking fellowship ng communion sa people of God. As if yung community ng heaven is totoo sa community ng iglesia na to. Bakit po mahalaga yun? Kasi kung hindi naman po pala ganun kabigat yung experience, yung nararanasan nating buhay dito, hindi po yun yung dahilan kung bakit tayo nagkakatipon, ginagawa rin po yan ng mga iba't ibang club or brotherhood. Chess club or riders club, mga fraternity. May pagtitipon din sila. At nagkakaisa sila dahil iisa yung kanilang interest, temporal. At pwede po nating sabihin, ang interest natin isa, si Kristo. Pero more than that, hindi lamang po dahil interest natin yung bagay na yon, kung hindi yung realidad ng pagiging Savior ni Kristo is na-experience talaga natin sa ating kalagitnaan. Hindi man perfectly, pero totoo nating na-experience. Mga kapatid, sa ating communion, sa ating fellowship sa bawat isa, ito po yung tanong sa bawat isa. At pwede mong sagutin sa iyong puso, na-experience mo ba talaga yung kapangyarihan ni Kristo, ng Diyos, ng kanyang gospel, sa community na ito? Sa sarili mo muna sagutin.
Kung hindi, anong problema? False church ba to? Hindi ba totoo yung mga pinagtuturo? Ang reality is, totoo yung sin sa bawat isa. Sinave yan ni Kristo. Pero tatandaan natin, pare-parehas po tayong makasalanan na nakaranas lamang ng kapatawaran at nasa proseso pa ng pag-mature o pagbabago. Ngayon, kung ang sinasabi dito na yung eternal life na pinaramis, yes, hindi lang siya promise kasi doon pa lang natin mararanasan sa inaharap. Pero ngayon po ay natitikman na natin siya, may mga bagay siguro na dapat nating tanungin sa ating sarili. Naghihintay lang ba ako na gawin nila to sa akin? Yung fellowship, pagmamahal, pagkokorek, pagre-review. Kung ganon is, hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Pwede kang mag-initiate ng buhay na dapat makita sa iglesia ng Panginoon. Simpleng pagkamay. Yes, ako po ay talagang guilty naman dito. Hindi po ako pala kamay. Pero dapat po, kinakamay natin ang bawat isa, kinakamusta, pagpasok dyan, makausap, makamusta, kamusta yung 10 linggo mo. Sa ganung paraan, napapractice natin yung totoong concern, pagmamahal sa bawat isa. Hindi po perfecto ulit yun, pero still, siya ay practice ng ating pananampalataya. Kasi kung hindi po ganun, pwede ka namang hanapin. Kung fellowship lang, kung kapatiran, hahanapin ko nilang sa iba. Kung hindi naman talaga natin siya tunay na nararanasan dito. Mga kapatid, kung inilatag po ni Apostol Pablo ang mga katotohanan na ito, so particular dito muna sa aim o purpose ng kanyang ng paglilingkod at pagkakatawag sa kanya ni Kristo, so nilalatag niya kay Titus at sa mga mananampalataya sa Creta na kailangang humantong sa pananampalataya, humantong sa lalong pagkaunawa ng kalooban ng Diyos, at manabik dun sa buhay na nilaan sa atin ng Diyos dahil nararanasan na natin siya sa ating kalagitnaan. Hindi po ba nararapat lang na yan ang ating makita sa ating kalagitnaan? Ma-realize natin na yun yung purpose, yun yung layunin ng pagkakatawag at kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Diyos. To live by faith, to know the truth that leads to holiness, and to hold fast to hope of eternal life. Isa pa, pagkatapos po nito, magla-lunch fellowship po tayo sa aming pag-uusap. Yes, nasa proseso pa po, pero tinitingnan po namin itong mga bagay na ito. Lunch fellowship, pero hindi lamang po yun pagla-lunch. Sanayin po natin yung ating mga sarili na makipag-communicate sa bawat isa. Pag-usapan sa oras na yon, magkamustahan, pag-usapan yung mga bagay patungkol sa pananampalataya. Yung oras na to ay talagang maging makabuluhan sa atin. Na talagang dinidiscuss natin yung mga bagay patungkol sa pananampalatayang meron tayo at ipinapahayag natin. Tanong ng isang pastor, eto ngayon, ang gospel ba o ang ministeryo ng pangangaral ay nagkakaroon ng epekto sa iyong puso? Nagre-respond ka ba ng may pananampalataya? Nagkakaroon ka ba ng desire na mabago, mahubog according sa wangis ni Kristo? Batay sa mga katotohanan na ating naririnig sa pangangaral ng salita ng Diyos? Nagdudulot ba ito ng comfort sa iyo at pag-asa? Ikaw ba ay nananalangin na mahubog ka talaga according sa kalooban ni Kristo? Nananalangin ka ba para sa mga lingkod ng iglesia na tinayo niya upang pangalagaan kayo? Nananalangin ka ba na maging tapat talaga sila, maging committed at maging devoted sa pagkakatawag nila kay Kristo? Dapat po, kailangan. Sapagkat pare-parehas po tayong nangangailangan ng panalangin, ng grasya ng Diyos. At atin po bang laging dinadala ang bawat isa, tinuturo? Yes, marami pong struggle sa buhay na ito. Kanya-kanya po tayo ng degree,
ng mga pinagdaraanan sa buhay, pero lagi nating nire-remind ang bawat isa, may buhay na nilaan ang Diyos para sa atin. Hindi po ito yung katapusan ng buhay na meron tayo. Last, para po sa mga ama ng tahanan. Baka po kasi isipin natin, yung mga binabanggit dito is particular, limitado lamang sa mga lingkod ng iglesia at sa church. Ito po yung encouragement sa bawat isa. Isipin po natin na yung mga ama ng tahanan, ang mga bagay na ito is tinuturo na sa kanilang tahanan. Talagang may oras sila mag-asawa, pinag-usapan yung gospel, yung salita ng Panginoon. Nanonorture na po yung faith. Hindi lang nila mag-asawa at yung kanilang mga anak. Sa tahanan pa lang within that week, nagpapalakasan sila, nanonorture yung pananampalataya nila. Imagine, anong kakahinatnan kung yung mga pamilya na nagno-nurture na ng faith is nagsasama-sama tuwing araw ng Panginoon. Unlike dun sa in-expect lang natin yung maturity ko is manggagaling lamang kapag may nagtuturong pastor o elder. Yung 10 linggo, bahala na. Hindi po ganun. So, dito ay maaaring ma-practice ng mga ama ng tahanan yung pagkakatawag na ito sa kanilang sariling pamilya, sa kanyang asawa at kanyang mga anak. Yun po yung tunay na paglusog ng church. Hindi po yung Sunday lang na nakikita na okay tayo. Kung hindi yung sa tahanan is lumulusog talaga yung mga pamilya, mga sambahayan na nanampalataya kay Kristo. At sa atin pong pagtatapos, kagaya na ating binanggit kanina, nag-end yung greetings dito ni Paul kay Titus sa pamagitan ng kanyang pagbabasbas. Dahil sa kalalagayan ni Titus, yung konteksto, yung area na kanyang paglilingkuran, ito yung ibinigay ni Apostle Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya at kamanggagawa na si Titus. Ito yung pronouncement niya. Grace and peace from God, the Father, and Christ Jesus, our Savior. At ano pong dating nun kay Titus? Kagaya natin binanggit, mabigat yung sitwasyon ni Titus. At kung titignan niya siguro, nakaka-discourage naman tong mga tao na to. Ang bigat nilang pamahalaan, ang hirap. Kung doon titingin si Titus, yes, madi-discourage siya. Pero sa pamamagitan po ng benediction na to, ni Paul, itinuturo ni Paul kay Titus, yung order sa church, yung kaayusan, yung malusog is hindi manggagaling within, hindi yan mangyayari dahil mapera yung church, maayos, hindi yan sa mga tao. Ito ay manggagaling kay Kristo mismo sa kanyang grasya na ibababa sa iyo at sa buhay ng mga mananampalataya. Nire-remind ni Paul si Titus na yung fruitfulness ng ministeryo ay hindi nakadepende sa tao, kung hindi sa grasya ng Diyos. God's grace na umaapaw mula kay Kristo sa kanyang natapos, kay Kristo na ating great and chief shepherd, na tunay na nagmamay-ari ng kanyang kawan. At titiyakin ni Kristo bilang punong pastol na lulusog, may ingatan ang kanyang kawan. Sa pamamagitan ng grasya na kanyang ibubuhos kay Titus at sa mga tupa na kabilang sa kanyang kongregasyon. Ito ay totoo sapagkat ang ating Panginoon sa Kristo hindi lamang po great shepherd, siya po ay suffering servant. Higit po sa kaninang servant. Kung meron kayong iniisip, si pastor ganito, si elder ganito, talagang grabe yung kanyang commitment. Ang ating pong great na servant ay ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Ito po ay pinakita niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay, alang-alang sa kanyang iglesia. Alang-alang sa mga makasalanan na individual. Ibinigay ni Kristo yung kanyang buhay upang tubusin ang marami at makaranas sila ng kapatawaran at buhay na walang hanggan.
Mga kapatid, hindi po tayo ang mag-create ng Christian life sa ating mga sarili. Gaano ka man kasincere, hindi ikaw ang mag-create niyan. Yan ay bunga lamang ng grasya ni Kristo sa iyo. Kung paano ito yung benediction ni Paul kay Titus, ito rin po yung iniiwan niya sa atin. CRCC, kung tayo po ay nagnanais na makita ang kaayusan, ang kalusugan ng CRCC Church, ma-remind po tayo na ito ay magmumula mismo sa ating Panginoong Jesucristo na tumubos sa atin, nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sa bawat isa na nananampalataya na kay Kristo, nais ko pong sabihin ang bagay na ito. Maging assure ka sa sarili mo na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ang mga katotohanan na ating inilatag dito sa pamamagitan ng sulat ni Paul ay gagawin, titiyakin ni Kristo sa iyo, sa kanyang iglesia. At sa bawat isa naman na hindi pa nagkakaroon ng totoong pananampalataya kay Kristo, marahil may mga pag-aalinlangan ka pa, may mga agam-agam ka pa, tinatawagan kita na sa iyong upuan, sa iyong sarili, sa iyong puso, is manalangin sa Diyos, tulungan ka ng Banal na Espiritu, lalabanan yung pag-aalinlangan sa iyong puso, at humantong ka sa tunay na pananampalataya kay Kristo. Sapagkat maliban na ikaw ay magkaroon talaga ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, maaaring physically present ka sa iglesyang ito, nakaka-fellowship, nakakasalamuha yung God's people, pero hindi mo ganap na may experience ang redemptive work ng Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Sapagkat yun ay mararanasan lamang ng isang individual na tunay na nagsisi sa kasalanan na nampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa mga salita mong ito na aming napagbulayan, patawad, sapagkat marami kaming kakulangan, marami kaming pananaw na salungat sa tinuturo ng inyong salita. At may mga bagay din dito na mahirap tanggapin sa aming kalooban. Inihiling namin, O Diyos, ang patuloy na pagkilos ng Banal na Espiritu. Ikaw ang magpatuloy na magbigay kaliwanagan sa bawat isa. At aming dalangin, Panginoon, na sa mga bagay, mga katotohanan na aming narinig, dalihin kami sa pagnanais na maranasan ang grasya na nagbumula sa iyo. Sapagkat sa pamagitan lamang nito, namin lubusang masusunod ang inyong kalooban at mararanasan ang nais mong gawin sa iglesia sa lugaring ito. Salamat, aming Ama. Ito pong aming panalangin na may pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.